So, ayan po, kung pagmamasdan nyo mabuti yung shape or yung hugis ng mga bato, mapapansin natin na parang hugis hayop at yung iba naman ay hugis tao, mayroon pong mata, may ilong at may bunganga at tila mga nakahiga na malalaking tao. Ang iba naman ay parang mga palasyo na gawa po sa bato. So, ito po ang tinatawag nilang Devil's Mountain. So, kung nakikita niyo po yung bundok na yan po yung ating pupuntahan. Yan po yung tinatawag nilang Devil's Mountain or bundok ng demonyo. Pwede rin tinatawag din nilang bundok ni Satanas. Pero isa po ito sa pinakasikat na pasyalan dito po sa bayan po ng San Jose, Occidental Mindoro. Dahil kahit po yung mga sikat na celebrity ay pupunta dyan para tuklasin ang ganda itong tinaguri ang Devil's Mountain na matatagpuan nga po dito sa bayan po ng San Jose. At ngayon bumalik kami dahil mayroon pong mga kumakalat na naman na mga pictures sa Facebook dahil may bagong tulay po na gawa dyan at agaw attraction yung background nito pong Devil's Mountain. So nandito lang po tayo sa kabila, kaya pupunta po natin yan ng malapitan, hindi man natin po maakyat. At least maipakita natin yung paanan nitong Devil's Mountain at alamin din natin kung ano po yung pagbabago mula nung pumunta kami noon at yung pagbabago naman ngayon na mayroon pong bagong tulay na ginawa. Kaya tapusin niyo po ang video na to at samahan niyo kami at ikutin natin ang kabuuan po nitong Devil's Mountain. So yan naman po yung tinatawag nilang susong dalaga. So tinawag po nilang susong dalaga yan dahil nga po sa dalawang bundok na yung shape niya ay parang dibdib po ng babae. At yun naman para siyang katawan yung bundok na yon. Pero agaw pansin talaga itong dalawang bundok na ito. May mga kwento to unang panahon na ito ay merong isang dalaga dito na nawawala at pagkalipas nga po ng ilang taon ay biglang sumibol itong bundok na ito. Kaya tinawag na po nilang susong dalaga. So ayan, palapit na po tayo ng palapit sa Devil's Mountain. So mula po doon sa dulo, ayan nga makikita nyo, papunta po dito ay puro may mga shape yung kanyang bundok at ito po ay tila patulis. So sa buong Mindoro, ito lang po yung naiiba na bundok. Kaya nga po tinawag po ito na bundok ng demonyo or bundok ni Satanas. Sa English po ay Devil's Mountain dahil nga po sa kakaiba niya pong shape. Pero kapag nandito ka naman, sa halip na matakot ka ay ma-amaze ka dahil sa sobrang ganda nito. Kung titingnan natin, yung ibang hugis ay parang hugis tao na mayroong naghahalikan, mayroon na mga iba naman na hugis tao na parang may mga anak na kasama, at yun naman parang mga palasyo sa tuktok ng bundok. Ayun, kung mapapansin natin, para siyang mga bato na palasyo. Kaya wala pong gaanong punong kahoy dyan maliban sa mga damo. Kasi nga po, yan po ay mga bato. Puro bato po yan. Kaya wala gaanong mga punong kahoy ang nabubuhay maliban sa damo. Pero ngayong tag-araw ay kulay brown o itim dahil nga po sa sobrang init ng panahon. So ngayon ay tutuloy na tayo doon sa may paanan po ng Devil's Mountain. Sa likod po niyan ay matatagpuan dyan yung Arapay Falls at ang pinakamahabang ilog na parang kanal po siya papunta sa dagat. So napakaganda po ng lugar po na yan at mayroon po tayong video kung gusto niyo pong mapanood yan. So nandito na tayo sa may paanan nitong Devil's Mountain.
So ayan po, medyo malapitan yung ating kuha. Kung mapapansin nyo, yan na po yung natatanaw natin kanina, na para po siyang mga palasyo sa tuktok ng bundok. At ang bawat bato ay mayroon pong kanya-kanyang, at ang bawat bato ay mayroon pong iba't ibang hugis. Ayan. So hindi na po yan basta-basta maakyat, dahil bibilang din po ng ilang araw bago maakyat po yung lugar na yan, yung bundok na yan, dahil nga po sa sobrang taas. So hindi lang rin natin alam kung bakit tinawag na Devil's Mountain. Siguro nga po dahil sa hugis nito, at parang tila pa mayroon pong mga sungay, yung shape ng bawat bundok ay parang tao. At kung mapapansin nyo, kung pagmasdan yung maigi, ay para talaga siyang mayroong mga mata. So ayan, so inulit natin dito po sa Occidental Mindoro, o maging sa Mindoro, ay naiiba, o ito lang po yung may ganitong uri o hugis ng kabundukan, bundok na bato na tinagurian nga pong Devil's Mountain or bundok ng demonyo dito po sa Mindoro. Pero hindi po siya nakakatakot, inulit natin, kundi napakaganda tingnan at nakaka-amaze tingnan. Ayan, nandito na kami ni Ayon ngayon sa may paanan ng Devil's Mountain. Ayan po, kung mapapansin nyo, parang may malaking tao na nakapikit, may dalawang mata at mayroon pong ilong na nakahiga. So kapag malapitan ay mapapansin mo talaga na para silang malalaking tao na natutulog lang. So ibig sabihin, nung unang panahon siguro to, mga higante na naging bato dahil sa kanilang mga hugis. Ngayon mapapansin mo talaga na parang may mga mata at parang ulo, at parang maraming tao na natutulog. Yung iba naman ay mapagkakamalan mo na mga palasyo na naging bato. So ayun po, yung nung na-zoom natin, makikita mo talaga na mayroong mga dalawang mata, may mga ilong, at saka mayroong bunganga. So hugis, mukha talaga ng tao na parang natutulog, at parang nakahiga yung iba. So bahala na po kayo mag-isip kung ano po yung mga nakikita nyo. Comment po kayo kung mayroon po kayong mga nakikita na iba pang mga shape dito po sa ating ipinapakita. So ayan ayun, parang tao po talaga na malaki. So malayo to, pero na-zoom po natin para maipakita po natin ng maayos. So ngayon, tuloy na po tayo dun sa may tulay. So ngayon, nandito na po kami ngayon sa pinakasikat na tulay dito po sa Occidental Mindoro. Kung mapapansin natin, ang mga bundok nito ay talagang kakaiba. So magmula po doon, papunta po dyan. So ayan para siyang mga maliliit na pyramid na bato. At mas lalo yon. So ito po yung tulay na sinasabi natin na sikat sa social media, dahil ito po yung ginagawang background. Marami po yung mga nagpapicture dito, at ang sabi, sa halip po na kinakatakutan ng lugar na ito, dahil ito po yung bundok ng Devil's Mountain na tinatawag nila, pero ang sabi, once na kapag ikaw ay pumunta sa lugar na ito at meron kang hiniling, ay magkatotoo. Kaya mamaya subukan natin na humiling dito para magkatotoo. So kapag tag-ulan, ang tubig dito ay sobrang lalim. Kaya lang ngayon medyo wala ng tubig dahil tagtuyot nga po. Kaya yung mga magsasaka ay dyan na lang po kumukuha ng tubig at naghuhukay. Ayan. Pero pasalamat nga dito kahit paano ay kapag maghukay ng tubig, meron pa, hindi katulad yun sa amin na talagang tuyot na tuyot. So yung nakikita natin na yan po yung harapan ng ipinakita natin kanina na mga iba't ibang shape ng bato. So ibig sabihin ay napakalawak. Siguro
So hindi lang 10 hektarya na ganito yung shape ng bato. So kung titingnan na natin, yan po ay mababa lang, pero kapag inakyat mo abutin ka ng ilang araw. At may mga umaakyat dyan, yung mga namamanata tuwing mahal na araw, lalo pa ngayon magmamahal na araw na o Semana Santa. So mayroong umaakyat dyan para mamanata. So ang iba naman dito na lang sa tulay na ito, humihiling dahil ang sabi naman nila lahat ng mga kahilingan nila ay natutupad naman. So yung bundok na yun na dalawa, yun na po yung dinaanan natin kanina na tinatawag nilang Susong Dalaga. So napakalawak nito at nakaka-amaze yung ayun, yung nasa gitna na yun, para siya talagang maliliit na pyramid, parang mga bahay. At sa susunod na pagbalik namin siguro, kung maaga-aga pa, ay sikapin natin na makapasok dyan sa lugar na yan. Kahit dyan lang tayo sa pinaka-ibaba, ipakita na natin kung ano kung mayroon dyan. So ngayon ay iikot namin muna kayo. Kasama natin si Ayon, si Mark Lloyd ay hindi natin kasama dahil may pasok pa siya ngayon. Pero sa sunod na mga araw ay makasama natin si Mark Lloyd kapag wala nang pasok. Medyo nakatalokbong lang kami ng damit ngayon dahil sobrang init. Gawa nga po na ngayon ay alas 12 ng tanghali na. Pero umalis kami doon sa Oriental Mindoro ay alas 9 ng umaga. So ito po kasi ay nasa kabilang lalawigan, nasa bayan po ng San Jose Occidental Mindoro. So napakalawak po nito. Kung mapapansin nyo, ang mga bato na ito sobrang ganda, kahit kulay itim. Ang ganda ng rock formation niya at para siyang maliliit na mga pyramid. So ayan po, parang may mata talaga at saka parang may mga bunganga. Sa likod po niyan ay may mga yungib o maliliit na kuweba na kung saan noong unang panahon ay tirahan po ng ating mga ninuno, ng mga katutubo, at sila po yung buhay na saksi kung gaano po kaganda ang lugar na ito. Sa mga susunod talagang video, abangan nyo po. Sikapin natin na maakyat po yan. Kung hindi man talaga totally na maakyat ang bundok na yan, at least sa paanan po ay mapuntahan natin. Sobrang tingin ni Ayon dun sa magagandang rock formation ay nakalimutan niya na siya ay naglalakad din sa tulay. Buti nga lang din puro malawak yan. Kaya ayon nga sa mga kwento-kwento na nung unang panahon ito daw ay mga palasyo at yung mga parang mga tao na yon ay mga higanti daw. Pero yan po ay mga kwentong bayan lang. Pero syempre hanggang ngayon naman nakikita natin isang patunay na yung mga kwento nila ay parang may katotohanan din dahil nga po sa shape ng mga bato. Hindi mo naman nakalain na magkakaganon. So ang ganda ng rock formation. Tuwing may mga papuntang artista dito sa Occidental Mindoro, ito yung binibisita palagi dahil nga po sa kakaibang rock formation na matatagpuan na po dito sa bayan po ng San Jose Occidental Mindoro. So sa likod po niyan ay marami pa kayong mga makikita na mga magagandang tanawin. Yan po sa likod, yan po matatagpuan yung Arapay Falls. So hindi po nakakasawang balik-balikan tong lugar na to dahil habang tumatagal ay lalong gumaganda. Pag tag-init ay kulay brown siya at kulay itim, kulay dilaw, kulay orange. Pero pag tag-ulan naman, saka lang siya nagiging green. So doon meron pong kubo na maliit. Ayan.
aming motor. Nung pumunta kami dito ni Ayon, dito pa kami sa baba dumaan kasi hindi pa tapos tong tulay na ito. Pero ngayon ay tapos na. Tara yun. So ito, ang kalsada na ito ay papuntang Naibuan. Papuntang barangay Naibuan. Nasa gitna lang po siya ng kabundukan pero sobrang gandang barangay. Ano na? Oo. Sabi na Ayon, dito daw maganda mag-jogging sa kainitan ng araw. May? Patubo. Malaki yung katagalan eh. Muntok na yan, lumalaki katagalan. Yan si Drake. Happy? Hindi na makasalita si Drake. Kakaiba ang hugis ng mga tutok dito. Fresh na fresh pa yung hangin. Ang sarap magmuni-muni. Wow. So sa likod namin ang daming mga nagpapapicture, ang daming mga vlogger din na pupunta dito. Yun naman sa unahan, ganun din. Humihinto talaga sila dito para mag pa-picture dito po sa napakagandang rock formation ng pinakasikat na tulay dito po sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. So ayun na sila, at dito sa likuran namin ang dami din pong nagbablog. So ayan, tuloy tayo dun sa may kabila. Ayan, pasensya na kayo, medyo mahangin at habang nagmemerenda kami, ayan si Ayon, ninanamnam niya yung kagandahan ng lugar na ito. At yan naman sa kabila ay medyo maingay dahil marami pong mga nagtatrabaho sa kalsada. Pero mainit po yung panahon sa mga oras na ito. So dito tayo medyo malapit-lapit sa mga bato na yan na bundok. Sobrang ganda talaga, nakaka-amaze. Ayan. At abangan nyo sa susunod natin na vlog ay papasukin talaga namin yung likod niyan o akyatin natin kahit pa hindi man tayo makaabot dun sa tuktok na yon. Ang importante ay maipakita namin sa inyo kung anong meron dyan sa lugar na yan. So dito sa baba maraming mga punong akasya at yun na po yung tulay, yung paakyat. So sa sunod ay agahan pa namin ang pagpunta dito dahil ngayon ay sobrang init ng panahon. Nagrereklamo yung camera, sobrang init. Okay. Yan talaga yung mga nakatayo na parang mga tao. Parang tao, parang palasyo. Siguro yan, tao, mga higante Mga malalaking tao nung unang panahon. na naging bato. Dahil isinumpa sila. Yan naman yung pabilog na yan, ganda rin yan. UFO yan. Sabi kasi nila nung sa tuwing mahal na araw maraming umaakyat dyan. Tanong lang kung nakakaakyat ba sila. So pwede rin nagawa ng mga alien yan.
Sumakay kasi ako sa motor ngayon kaya medyo mauga-uga. So ayun, doon tayo galing kanina sa may tulay. At eto na yung kabilang bundok. So ayan po yung parang hugis sa tao, mayroong mukha. So ayan po. Doon naman sa kabila, mayroong pang dalawang shape na parang pyramid talaga na malalaki din. So ayan, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload bawat araw. So muli, maraming salamat and God bless. Bye bye!